Sa video nga na ito mga ka-jungle ay isi-share ko sa inyo ang 5 halaman na makakatulong sa may mga asthma. And according to NASA, isa din sila sa mga top air purifying na mga plants. At kung gusto niyo malaman, tapusin niyo ang video na ito. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Sa video nga na ito ay isi-share ko sa inyo ang mga halaman na makakatulong sa may mga asthma. So hindi po ito herbal plants, kundi isa po silang mga ornamental plant which is nag-absorb at naglalabas po sila ng oxygen para tayo makahinga ng mabuti, lalo na yung mga asthma. Dahil ako din, napansin ko din nung time na pandemic ay umaatake po kasagaran yung aking asthma sa mga panahon na yon. And then, nung naghalaman ako at tinatabi ko siya sa aking higaan, medyo mas nagiging kalmado ang aking paghinga sa mga plants na ito. Kaya naman, kung meron kayong mga plants na ito, ay maswerte kayo dahil ito ay nakakatulong sa may mga asthma katulad ko. So, disclaimer lamang po, ito po ay based sa ating research at based sa NASA dahil ito po ay isi-share ko din sa inyo yung mga top air purifying plants. So, ready na ba kayo mga ka-jungle? Ang top 5 na halaman na pwedeng ilagay sa ating indoor o sa loob ng ating bahay na makakapag-aggravate ng ating mga asthma ay ating mga spider plant. Itong mga spider plant, mga ka-jungle, ay kilala ito na may kakayahan maglinis ng hangin sa ating paligid tulad ng mga formaldehyde at mga carbon monoxide which is nakakapagpuksa siya ng mga toxins sa hangin. Kaya naman, according to NASA, top air purifying plants din ito. Kapag ilalagay ito sa ating kwarto o sa ating mga kusina, lalo na sa ating kusina dahil naglalabas doon ng mga toxins dahil kapag doon tayo nagluluto, mga usok na nilalabas at lalo na sa CR ay nakakapag sa ating ng asthma. So, ang spider plant ay nakakatulong para puksain ang mga toxins sa hangin. Naglalabas kasi sila ng oxygen which is nakakatulong din sa paghinga lalo na sa may mga asthma. So, ang ating mga spider plant, mga ka-jungle, ay madali lang po alagaan. Pwede po silang ipasok sa ating kwarto lalo na sa may mga bintana and then pwede po silang ihanging dahil hanging plant po ang mga spider plant and then pwede po silang ilagay sa ating outdoor which is sa mga shady area. Ang top 4 na halaman na nakakatulong sa ating may mga asthma sa loob ng ating bahay ay itong Areca palm. So itong mga Areca palm, mga ka-jungle, ay malalaki po ang mga dahon nito. Kaya naman naglalabas sila at mahusay silang maglabas ng oxygen. And then nagtatanggal din sila ng mga toxins sa hangin at nagbibigay din sila ng sariwang hangin sa loob ng ating bahay. Kaya naman kung meron kayong mga Areca palm, kung mapapansin nyo, malalaki ang mga dahon, yung mga halaman pala na yung mga malalaking dahon at mga tangkay ay naglalabas sila ng magandang hangin sa loob ng bahay. Kaya naman nakakatulong ito sa may mga asthma o may mga hika. Try nyo mga ka-jungle, lalo na kung meron kayong may asthma kayo, itry nyo lang, ipasok nyo lang sa loob ng bahay. Baka hindi na kayo mag-maintenance dahil nga sila ay makakatulong daw. Mga 4 o 5 halaman sa loob ng bahay ay makapagtulong na magpuksa ng toxin sa loob ng bahay according to NASA. And nakakapag-air purify din, nakakapagpababa ng humidity sa loob ng bahay. So, ang top 3 naman na nasa listahan na according to NASA nakakapag-air purify at nakakatulong naman sa may mga asthma kapag ilalagay sa loob ng bahay, kwarto, kusina at CR ay ang ating mga aloe vera. So, ang ating mga aloe vera naman ay hindi lamang po herbal, medicinal, o pampaganda sa ating mga buhok. Ito din po ay, according to NASA, nakakapag-air purify sa ating loob ng bahay dahil yung mga dahon nila ay makakapal. So, kapag makakapal daw yung mga dahon, ito ay kilalang may kakayahan maglinis ng hangin. Kapag meron daw kayong 5 aloe vera sa loob ng bahay, ay ito po ay lalamig ang inyong paligid. Parang may aircon, di ba? So, kapag daw ay meron kayong aloe vera din, matatanggal yung mga toxins, nakakapaglinis. Hindi kasi natin makikita yung mga formaldehyde, mga ganon, na mga toxins sa hangin. So, sila po ay tumutulong para puksain at yung mga allergies na bawal sa atin. So, nakakatulong siya sa may mga asthma. At kasi nakakatulong siya sa may asthma, syempre, nakakatulong din siya sa may mga skin asthma.
Katulad ng mga dry skin, pwede din po siya mga ka-jungle. Ipapahid nyo lang yung mga skin problem nyo. Kasi yung asthma, meron yung skin asthma. So, kapag inaatake po kasi yung tao sa asthma, nagkakameron siya ng rashes. So, kung may rashes kayo, lagyan nyo lang ng aloe vera. Kaya naman, double purpose po siya. Ang top 2 naman na nasa listahan na top air purifying at saka nakakatulong sa loob ng bahay, lalo na kapag mga asthma tayo, ay ang ating mga bamboo palm. So, ang bamboo palm ay malalaki po sila. Actually, pwede silang ipasok sa loob ng bahay, pero mas recommended ko na nasa paligid ng garden ninyo. So, mas nire-recommend ng NASA na meron kayo nito dahil nagpapababa ito ng humidity. For example, yung bahay nyo sobrang init dahil sa araw. So, di ba mainit masyado, di ba? Medyo nagkakasakit tayo sa mga panahon na yan. So, kung meron kayong mga halaman sa paligid ng inyong bahay, medyo bumababa ang humidity. So, ibig sabihin, mas lumalamig ang kapaligiran. Kapag mas lumalamig ang kapaligiran, ay medyo nakakapahinga o humihinga tayo ng maganda at nakakalanghap tayo ng fresh. So, kapag nakakalanghap tayo ng fresh, ang susunod ay, syempre, mawawala ang ating masasamang pakiramdam. Katulong siya sa may mga asthma. Ito na mga ka-jungle, ang top 1 na recommended sa NASA talaga na nakakapag-aggravate sa asthma. Ang ating mga peace lily. So, according to NASA, kapag meron daw kayong 10 peace lily sa inyong bahay, equivalent daw ito sa isang aircon. Yan. So, hindi nyo lang mapapansin, pero kung meron kayong mga halaman sa loob ng bahay, medyo mas lumalamig ang bahay ninyo. So, ako naman, based on my experience, kasi nung may plants pa kami sa terrace namin, medyo malamig talaga paggabi. Pero nung time na wala na ngayon, sobrang mainit na talaga kasi nilipat ko na sila dito. So, siguro pag magtayo ako dito ng bahay, malamig talaga paggabi. Dahil lalo na meron tayong mga puno at may mga plants na tayo dito. So, yun, yung mga peace lily kasi, hindi ko alam according to my research, ano ko na lang dito yung research niya na peace lily daw is top 1 recommended ng NASA na air purifying at may kakayahan siya magtanggal ng toxins. So, sa flower niya pa lang at sa kanyang mga dahon, siguro malalapad kasi yung mga dahon kaya nakakatulong siya. Yun mga ka-jungle, ang 5 halaman na makakatulong sa may mga asthma. So, at saka sa may mga hika katulad ko. So, based on my experience, totoo talaga, nakakatulong talaga yung mga halaman sa atin dahil sila naman talaga nagbibigay sa atin ng oxygen. Kung wala sila, patay tayo, di ba? So, yun. Ang mga scientist naman, totoo naman talaga at may scientific evidence naman talaga na yung mga halaman ay nagbibigay ng magandang humidity sa atin. So, yung mga halaman na shinare ko sa inyo ay based sa ating research. I am not a professional here. I'm not a scientist. I'm not a botanist. Pero, shinare ko lang sa inyo para malaman nyo din. Para hindi na kayo mag-research. Hope na gustuhan at may natutuhan kayo in this video. And maraming salamat sa panonood. And I will see you next episode because more plant, less stress.